Ayun mga idol, magandang umaga po sa ating mga kababayan dyan, no? Lalong-lalo na sa ating mga kababayan DDS dyan. Maraming salamat sa inyong suporta po sa ating YouTube channel. Ngayon mga idol, gusto ko lang ipakita mga idol kung bakit nagkakagulo po dito sa isang lugar kung saan po mayroong mga nagrarally at nagproprotesta po tungkol po sa nangyaring laganap na korupsyon sa ating bayan. Kaya ito mga idol, ipapakita lang po natin kung bakit po nagkakagulo at muntika na pong pagtulungan itong newscaster ng isang News 5. Bakit kaya nagkakagulo dito sa lugar na to? Kaya panoorin na po natin ito mga idol at malaman na po natin kung bakit nanggagalaiti sa galit itong mga tao na nandito ngayon sa rally. Kaya panoorin na natin. Sinasabi niya, ang nanggulo daw sa Mindiola ay galing iwasan. Hindi ako sinabi! Hindi ako sinabi! Ay nako, masisisi mo naman para sa may isot ko. Hindi ko sinabi, sa itaw ko. Binabalita lang namin ang kwento. Ayun mga idol, kaya pala, mayabang din pala itong newscaster na to. Akala mo, kung sino na, kung makapag-asta, akala niya, mabibilog niya yung mga tao. Parang ginagawa niyang yung mga tao dyan, parang ginagawa niyang tanga. Naririnig nga siya dyan habang nagbabalita siya dyan. Siyempre yung mga tao na nandyan, umalma talaga. Sino bang matutuwa dyan sa ginagawa mo na habang nandyan yung mga nagrarally, ikaw naman nagbabalita sa harap ng taong bayan, mayabang ka lang kasi nandyan yung pulis sa tabi mo. Alam mong pagtakpan ka talaga. Pasalamat ka, mababait yung mga nagrarally dyan. So, gaya nga nung sinabi ko sa unang vlog ko, buti nga, hindi ka pinagtulungan dahil mabait pa yung mga nagrarally. Kung katulad pa yan sa ibang bansa, na ganon, yung galit nila, talagang inilabas nila yung emosyon nila, galit nila sa kanilang gobyerno. Naku, hindi ka may itsura dyan. Hindi ka puporma dyan sa harap ng ganyan. Sa harap ng libu-libong tao, sa harap ng taong bayan na napakarami, tapos maghahatid ka ng maling balita. Sino bang matutuwa dyan? Talagang magagalit yung taong bayan sa'yo. Lalong-lalo na yan, halatang-halata kayo na mga kampanya ng mga media na napakabiyas ninyo. Lalong-lalo na talaga pagtungkol sa mga Duterte, talagang binabaliktad ninyo yung mga nangyayari. Bine-brainwash ninyo yung mga tao na nanonood lang sa channel nyo kasi wala silang pang sa cellphone nila. Ganyan yung nangyayari Nilalabas ninyo itong mga maling impormasyon para pagsiraan itong mga Duterte. News 5, kaya nga nasarado yung ABS-CBN kasi masyado talagang bias yan. Itong GMA, yan mga bias media talaga yan, kaya mahirap. Maintindihan namin yung mga newscaster na talagang ginagawa lang nila yung tungkulin nila. Pero itong tao na to, napakahayop nito. Alam mo kung bakit? Alam nyo po kung bakit? Dahil makikita mo sa itsura niya na talagang siya, anti-Duterte talaga siya, at saka ipinapakita niya lang na mali yung mga impormasyon na inilabas nila at mahilig itong mag-cutting Kaya galit na galit sila dito sa SMNI, itong mga ibang ibang mga kampanya na to, dahil yung SMNI, pinapakita nila yung nangyari talaga sa ating lipunan, sa ating bansa. Sila, wala, pinuputol nila,
naghahatid sila ng maling balita. Kaya yung mga tao nanonood, siyempre, sino bang hindi nakakaalam sa legacy ni Tatay Digong? Alam ng taong bayan kung gaano kagaling si Tatay Digong. Kaya lang ang nangyari, binabaliktad nitong mga hayop na ito na mga kampanya na ito eh. Kaya buti nga hindi ka pa pinagtulungan ng taong bayan dyan eh. Sa galit ba ng tao pabayaan kang ganyan ka magsalita? Gaya nga nung sinabi ko, buti nga walang naglakas loob na binato ka dyan. Kasi kung may nagbato sa'yo dyan, umpisa yan ng kaguluhan. Pasalamat ka, napakabait pa ng mga DDS dyan. Dahil ganyan lang, hanggang salita lang yung ginawa nila. Kung katulad lang yan sila ng ibang bansa na nagrarally, na masyadong marahas yung ginagawa, nako, hindi may itsura yung mukha mo dyan. Buang ka nga newscaster ka. Napakayabang mo rin. Bakit kaya ganyan yung galit sa mga Duterte, gusto mong sirain yung ginagawa ng mga DDS, binabaliktad ninyo, akalain nyo, sabihin mo na sa kanila nag-umpisa yung kaguluhan, tama ba yung ginagawa mo? Sila dyan, alam nila na nagrarally lang sila, ginagawa lang nila yung tama. Hindi sila nag-umpisa ng kaguluhan, kundi nilabas nila ang kanilang hinaing sa ating gobyerno na ngayon na masyadong brutal na yung ginagawang pangungurapsyon, harap-harapan na sa taong bayan na kinukuha po yung laman ng kaban ng bayan. Kahit sino magagalit. Tapos marinig ka ganyan yung ginagawa mo, putang ina. Kahit sino naman magagalit talaga dahil sila ginawa lang nila yung naaayon sa batas na magrarally lang sila. Wala po silang ginawang kaguluhan. Ang ginawa mo, naghatid ka ng maling balita. Yan ang pagkakamali mo. Kaya nagagalit po yung taong bayan. Kung ako lang masusunod, suntukin ko yung pagmumukha mo. Ingudngod ko yung mukha mo dyan sa kamera mo. Dahil yung mic na hinawakan mo, ipapakain ko pa yan sa'yo kung ako lang masusunod. Kaya lang ayaw namin ng karahasan. Pero kung karahasan din ang gagawin ng administrasyon na to, lalaban din kami mga DDS ang karahasan. Kaya lang ang nangyari, gusto nyo talagang paikot-ikotin yung taong bayan. Kahit alam ninyo na nagnanakaw na yung kakampi ninyo, nagnanakaw na yung yung mga kasamahan ninyo, nagiging bulag bingi kayong mga nasa gobyerno ngayon. Binabaliktad pa ninyo yung partido ng iba na sila yung gumagawa ng kabalbalan. Diba? Kaya lang, walang magagawa yung Pilipino, kundi ito lang, maglabas lang sila ng kanilang hinaing at galit, sama ng loob sa ating administrasyon ngayon na sana'y marinig. Kung gusto niya talagang parusahan, kung gusto niya talagang ipakita na sincero yung niya sa ating bayan, kung totoo yung pagmamalasakit na ipinakita niya sa mga Pilipino, dapat paimbestigahan niya yung kamag-anak niya. Itong si Martin Romualdez, yung mga nagnanakaw dito sa gobyerno ngayon. Hindi niya itutulorit, hindi niya pabayaan na ganyanin. Yung kaban ng bayan, harap-harapan na kaming ninanakawan. Hindi po kami makatanggi pag tinatanggalan kami ng tax, magbabayad kami ng tax sa aming mga negosyo, sa aming trabaho, tinatanggalan kami ng tax ng kumpanyang pinagtatrabahoan namin. Tapos ganyan lang na nakawin ninyo, napakahayop, napakawalang hiya po ng gobyerno ngayon. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan, kung sino po yung may malasakit para sa kinabukasan ng ating mga anak, sa ating mga apo sa darating na panahon, huwag po natin pabayaan na gaguhin at babuyin pa tayo ng todo-todo ng mga nakaupo na nasa gobyerno ngayon. Ipaglaban po natin ang ating karapatan bilang isang mamamayang Pilipino. Kaya ito lang masasabi ko, sa lahat ng mga DDS, saludo pa rin ako sa inyong lahat.